Welcome back at nandito na naman tayo sa Ask Aya kung saan aking sasagutin ang mga tanong na pinadala ninyo sa aming Twitter or Facebook pages. Let's begin with a question from Mr. Ricky Indino. Tinatanong niya, Hi Aya, advisable ba na kunan ng insurance ang maliliit na negosyo like computer shops? If yes, anong best type of insurance ang pwede? Siyempre kung may computer shop ka, one thing I would recommend would be fire insurance. Kasi para at least kung may disgrasya man mangyari, may makukuha kang pera na pampalit dun sa negosyong nawala sa'yo. Our second question comes from Mr. Manny Panganiban. He asks, Aya, mas maganda bang mag-peso cost averaging o ang mamili ng stock sa iba't ibang company? Para sa akin, mas okay siguro kung mag-peso cost averaging ka. Kung gusto mo, panoorin mo yung episode 2 namin para makita mo kung ano ang pwedeng gawin ng peso cost averaging para sa'yo. But short answer dito, I think peso cost averaging would be a better long-term strategy kesa yung bibili tayo ng kung ano-anong stock sa iba-ibang oras. Our third question comes from Mr. Carlo Nachor. Tanong niya, if ever na mag-invest ako at mag-decide na umalis na, am I going to pay? Well, Carlo, that would depend on the investment instrument na pinasukan mo. Some instruments kasi when you exit, especially if you exit na medyo mabilis, like let's say less than 1 year, may exit fee at babayaran mo talaga yon para mailabas ang pera mo. Sa stocks naman, technically, walang exit fee. Pero syempre, pag nagbenta ka na, may commission ulit yung broker na ginamit mo. Our fourth question comes from Mr. Patrick Provido. He asks, Aya, what's the difference between central banks like the BSP and other banks? Medyo mahaba to, but I guess the simplest answer would be, yung central bank, yan yung nagmo-monitor at nagre-regulate sa ibang mga bangko. It's not like other banks na hindi tayo pwede pumunta sa central bank at mag-open ng checking o savings account. Instead, dyan umuutang ang ibang mga bangko, sila yung nagre-regulate dyan. Kaya ibang-iba talaga ang BSP o central bank sa normal bank. And our final question comes from Mr. Sherwin Ilustre. He asks, Hi Aya, in which denomination is it best to invest in? Dollar or peso? I guess unang-una dapat alam natin nasaan ka ba. If you are in the Philippines, at this point in time, it may make more sense na peso na lang tayong mag-invest. Because if we invest in dollars, kahit kumita man yung dollar investment natin, pag binalik na natin sa peso dahil dito din naman natin gagastusin, baka malugi pa tayo. A good rule of thumb kasi is as much as possible, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, invest in the currency kung saan mo gagastusin yung pera. Yun ang mga tanong natin for this week. Kung may mga tanong pa kayo on this or any other matters, you can send it to us either through our Twitter or Facebook pages. So that's it for the questions for this week. Hanggang dito na muna tayo. We hope na marami kayong napulot na aral sa ating mga pinag-usapan today. Tandaan, hindi na pwede ang lumang pag-iisip na savings is equal to salary minus expenses. Subukan niyong gawin, expenses is equal to salary minus savings. I-apply niyo yan sa lalong madaling panahon at makikita niyong magbabago ang inyong personal finances. Next week, pag-uusapan naman natin ang isang bagay na dapat pag-iingatan when it comes to our personal finances. Kung ano man yan, tutok lang dito sa Pesos and Cents.